Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Bunsod ng mga naiwang pinsala ng nagdaang bagyo at ng patuloy na epekto ng habagat, tumaas ang bilang ng mga apektadong residente sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dulot ng mga naging pagbuhos ng ulan sa ilang rehiyon, ilang dam pa rin ang nakapagtala ng pagtaas ng river water level at kasalukuyang nagpapakawala ng tubig. Samantala, nananatiling lubog sa baha ang 25 barangay sa Macabebe, Pampanga. Para sa 13 sa tanghali, si Camille Gonzalez live. Camille? Mga kasama, dahil nga sa nagpapatuloy na epekto ng mga nagdaang bagyo at ng umiiral na habagat, patuloy na tumataas ang bilang ng mga apektadong residente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy din ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam at nananatili namang lubog pa rin sa baha ang ilang mga lugar. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umalo na sa 1.7 milyong pamilya o katumbas ng 6.2 milyong individual ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng patuloy na habagat. Mula ang mga ito sa mahigit 4,000 barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, higit 10,000 pamilya o katumbas ng mahigit 30,000 individual ang pansamantala pa ring nanunuluyan sa mga evacuation center. Umalo na rin sa 28 ang naitalang patay, 17 ang sugatan at 3 ang nawawala dulot ng patuloy na epekto ng masamang panahon. Ayon pa sa NDRRMC, umabot na sa 3.5 million ang naitalang pinsala sa infrastruktura, habang 1.4 million naman ang kabuang halaga ng sira sa agrikultura. Samantala, bagamat bumaba ng 0.60 meters ang antas ng tubig, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa Ipo Dam. Nananatili namang nakabukas ang 2 gate ng Ambuklaw Dam para sa pagpapakawala ng tubig na umaabot sa 200.18 cubic meters per second. At bagamat bumaba ng 0.29 meters, nananatili pa ring mataas ang level ng tubig sa Binga Dam. Dahil dito, 3 gate ang kasalukuyang nakabukas na nagpapakawala ng tubig na umaabot sa 245.18 cubic meters per second. Sa pinakauling update ng DOST Pag-asa, naitala rin ang pagtaas ng river water level sa Angat, Lamesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Samantala, lubog pa rin sa baha ang halos buong Macabebe, Pampanga, kung saan mahigit 2,000 pamilya ang naitalang apektado. Sa panayam sa 13 Mornings, ibinahagi ni Macabebe LGU MDRMO Officer Jomel Cruz ang kasalukuyang sitwasyon ng mga residente sa lugar. Bahang-baha. We have 25 barangays po at lahat sila ay under flood waters. Kaya mahirap yung kalagayan namin ngayon. Yung main road namin, sir, is not passable by any light to moderate or heavy vehicles, no? Puro 6x6 lang pwedeng dumaan at saka mga bangka. Dagdag pa niya, bukod sa malakas na buhos ng ulan, isa rin sa mga dahilan nito ang pagiging malapit ng kanilang bayan sa Pampanga River Basin. Unang-una po, talagang yung Macabebe, kami po yung pinakadulo ng Pampanga River Basin. So lahat ng tubig galing from upstream, kagaya ng Nueva Ecija, lahat yan dadaanan hanggang Arayat, Candaba. Bababa po yan sa amin, sa Macabebe Masantol dahil po sa Pampanga River. Sa gitna nito, patuloy rin aniya ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda, lalo na sa mga pinakaapektadong sektor, tulad ng mga namamasada at ambulant vendor. Mga kasama, dahil nga dyan sa malawakang pagbaha sa Macabebe, Pampanga, nag-deploy ang LGU ng 8 truck na umiikot mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para alalayan iyong mga residenteng kinakailangan pumasok sa kani-kanilang mga trabaho o lumabas ng bahay. Kaya panawagan ni MDRRMO Officer Joel Cruz, anumang uri ng tulong, financial or relief assistance man, ay malaking bagay na para sa kanilang mga kababayan. Balik muna sa inyo.